Hello lovies and welcome back sa aking channel. Yung last vlog ko yung room tour ako. Pag tinignan nyo yung kwarto ko ngayon, iba na naman kasi nag-move out na naman ako. Welcome back sa aking channel. And today, ang pag-uusapan natin ay kung paano ako nakakuha ng trabaho dito sa Singapore at tips kung paano rin kayo makakakuha ng trabaho dito sa Singapore. Kung interesado kayong malaman ang story ako, please keep on watching. So, pagsabayin natin yung pagsi-skincare ko at pagtupi, sandamakmak na labada na kailangan kong tupiin. So, bago ako magtupi, mag-skincare muna tayo. Story time. Back in 2020, nag-work ako sa isang insurance company. 3 years na rin ako nandun. And then, na-realize ko, parang hindi enough yung sinusweldo ko sa Pilipinas. Kasi nagbabayad ako ng kondo, gusto kong bumili ng sasakyan, ayun. So, yung naging motivation ko para magtrabaho sa ibang bansa mabayaran yung kondo ko ng buo. So, I'm using this as a toner, rose water from Scoop Whole Foods. Yan. So, 2020 yon, nirefer ako ng isang friend ko. Kung nanonood ka, hello, thank you very much. Nirefer ako ng isang friend ko dun sa company na pinagtatrabahuhan niya kasi may opening daw. So, nagpa-interview ako. Nag-technical interview ako, na-interview ako ng manager, and then I got hired. Ang bilis lang, parang 2 linggo lang, tapos na lahat ng interviews ko, meron na akong job offer. So, ang kailangan ko na lang gawin lumipad ng Singapore. Skin, hyaluronic acid, and boost water cream, vitamin B3. Yan, niacinamide and ceramide. Kung sa Pilipinas ko i-apply yung aking OFW, kayo nagilwa ko sa alam OFW mga requirements, matatagalan. So, ang solution ko is to fly to Singapore, sign the contract, tapos dito ko na ipaprocess lahat ng mga necessary documents para maging OFW ako. However, yung nabook kong flight, eksakto naman, 2 days after, lockdown. So, wala nang flights palabas ng Manila. So, na-stuck ako sa Pilipinas. Nakapag-resign na ako dun sa luma kong work. Although, in-offera naman ako to stay, gusto ko lang mag-rest kasi hindi ko naman akalain na matagal magla-lockdown ang Manila, ang Pilipinas, at ang iba't ibang bansa. Hindi ko in-expect na ganun siya katagal. So, sabi ko, sige, magpapahinga na lang ako, and then, baka, eventually, mag-open up din yung mga borders. Yung next kong gamitin ay yung Polyhydrogen Retinol. Ano ba? Retinol 24. Yan. Ito yung gamit na skin. Yan. Umipas 1 buwan, wala pa rin. Umipas 2 buwan, wala pa rin. So, medyo desperate na ako kasi wala na akong trabaho diba? So, wala na akong kita. So, tinawagan ako ng HR, sabi ng HR sa akin, hanap muna akong trabaho kasi mukhang hindi mag-open up ang Singapore at Philippines soon. Hindi ako makakaalis. So, syempre, umiyak-iyak ang lola ninyo, no? Ang tita ninyo, naiyak talaga ng bongga kasi, syempre, wala akong trabaho. Feeling ko, ang worthless ko na, ganyan. Pero, sabi ko, sige, gawa ako ng paraan, hanap mo tayong trabaho habang hindi pa nag-open up ang Pilipinas. So, nakahanap ako ibang trabaho, bumalik ako dun sa isang luma kong work, hindi yung sa previous lang, yung isa pang lumang work. Ito, pinabili ko to sa Korea, hindi ako bumili nito, pinabili ko lang to sa Jollibee Pasabay. Ayun, sobrang ganda nito. Yung tanggal mo kahit basahin book mo, hindi nag-ano, hindi sumasabit. Doon sa luma kong company, bumalik lang ako doon. So, ayun, work. Tapos after 7 months, medyo napagod ako kasi nga work from home lang. Nag-resign ako. Tapang ko, diba? Nag-resign na naman ako. Hanap ako ibang work kasi hindi pa rin nga open ng Pilipinas, hindi pa rin open ng Singapore. Hanap naman ako ibang work. Kumuha ako ng contractual job sa Pilipinas pa rin, sa isang insurance company na naman. Hindi ito yung insurance company na pinagtrabaho ko, ibang insurance company. 6 months contractual job lang. Kasi nga, andun pa rin yung hope ko na mag-open na yung Singapore at Pilipinas at makakaalis na ako and apply for a job. Within 6 months, tumawag ulit yung company na dapat sasignan ko sa Singapore. And they said na open pa rin yung position. So, ito na naman ako, apply na naman ako. Nag-technical interview ako ulit, nag-interview ulit ako sa manager, ganyan. Buti na lang, pumasa ako ulit. Nagbigay sila ng job offer and the salary na in-offer nila sa akin ay mas malaki than the previous salary na na-offer sa akin. Diba? So, grabe talaga yung timing ni Lord.
Pagdating ko ng Singapore, tinaasan ulit nila yung sweldo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero in-increase ulit nila yung sweldo ko. Yun, so pumirma ako ng panibagong kontrata or addendum dun sa contract ko. Paano ko na ko yung trabaho? Referral lang. So, ni-refer ako, I did well sa interview, naging honest ako sa interview, ayun, pumasa ako hanggang sa nakarating na ako dito sa Singapore. Initially, maswerte lang ako kasi may kapatid ako na nag-work dito. So, doon muna ako tumira sa kanya for a few months and then nag-move out ako. Yun yung nakita nyo dun sa room tour, yung nilipat akong kwarto. Lumipat ulit ako closer to where I work kasi expire na yung contract ko doon sa previous kong bahay or previous kong kwarto. Kumuha ako ng mas malapit sa work and then maganda pa dito kasi master's bedroom na nakuha ko so may sarili akong banyo. Struggles. Bilang isang first time OFW, naka-experience ako ng matinding homesickness. Imagine nyo naman kasi 40 plus years ako nakatira sa Pilipinas, hindi ba? Tapos, sobrang naging close ko sa pamangking ko kasi nakatira ako sa kanila during the pandemic. Tapos, alam mo yung sobrang independent living ako sa Pilipinas, everywhere is comfortable, may sasakyan ako everywhere I go. Tapos, or kung lalabas ako ng condo, may MRT, na mabilis lang ako makakasakay, basta hindi rush hour. Makarating ako sa kung saan ko gusto, nang hindi ako natatakot na maliligaw ako or something. So, nag-struggle talaga ako sa homesickness. Yung parang first month ko, umiiyak ako. Linggo-linggo na sinasabi ko na namimiss ko na yung Pilipinas. Hindi naman sa gusto ko umuwi, pero sinasabi ko lang palagi na namimiss ko yung Pilipinas. Buti na lang, nakakain pa rin ako ng Filipino food, so hindi masyadong problema. May Jollibee pa rin naman, may Max's Chicken, so may Jerry's Grill, so hindi ko masyadong na-miss yung pagkain. Pero what I miss most is yung comfort ko in my own space. Kahit na may own space ako doon, meron pa rin yung alam mo yung komportable ka sa sarili mong space. Tapos, yung komportable ka na nagsasalita ka ng Tagalog, salita ka ng English, maintindihan ka ng lahat, hindi ba? So, nag-struggle ako sa homesickness. Buti na lang, meron akong mga friends pa rin na nag-encourage sa akin or minimit ako para mawala yung homesickness ko. So, isa sa mga problema is yung housing. Okay, bakit problema yung housing? Kasi, mahal. Yung tinirhan ko kasi dati, co-living space. Meaning to say, may mga ibang taong nakatira doon na hindi mo kakilala. Parang dorm do share. May kanya-kanya kayong kwarto, may kanya-kanya kayong buhay. Daming nilagay ko siya. Daming nilagay ko. Sobra! Hindi natin marami. Ayoko. Bukod sa sobrang mahal, hindi mo rin alam kung makakasundo mo yung mga kasama mo sa bahay. Although, meron namang mga Facebook pages na dedicated for other Filipinos na gustong mag-share ng HDB or ng condo. Pero, ganun pa man, mahal din. Napakamahal ng housing. Yung maliit kong kwarto na yon cost me 1,600. Tapos, $5. Tapos, itong kwarto ko ngayon, 1,900. So, imagine nyo na lang magkano yun in pesos. Ang exchange rate ay 42 pesos to $1. Ganon. Ganon kamahal yung housing. So, pinili ko na lang din to kasi nga, medyo mas makakatipid ako kasi mas malapit siya sa work. Pangatlong struggle ko ay yung cultural differences. So, dito, everything is faster. Walang slowly. Pag kinausap ka, kailangan mong gawin kagad. Ganon. Or kapag nasa kainan ka, kailangan mo kumain ng mabilis kasi marami naghihintay sa mesa. Or kapag order ka sa mga hawker center, kailangan mong mag-decide kagad kasi maraming nakasunod sa'yo. Kailangan mong magmadali. Ganon. Hindi rude yung mga tao. Gusto lang nila mabilis ka. Kailangan sumabay ka sa pace nila. Since maraming iba't ibang lahi dito, hindi mo matansya yung mga ugali nila. Hindi kagaya sa atin. At least kahit pa paano, alam mo na kung paano sila makitungo. Merong pakikisama, culture, ganyan. Tapos, syempre, meron ding language barrier. Kahit paano, kahit English-speaking country ng Singapore, marami pa rin mga tao na nagsasalita ng ibang lingwahe. Like, may mga Chinese, may Indian, may Malaysian, may Indonesian, Vietnamese, syempre, Filipino. Merong nuances yung English na hindi ko pa masyadong nagigets. Minsan nakakalimutan nila na foreigner ako. Dahil Chinese sounding yung name ko, pagka-pick up ko ng telepono, Chinese na kagad ako. Which, nasabi ko, I don't understand Chinese. Can you please speak to me in English? I am sorry, ganyan. So, nagpapaliwanag pa ako. Yung fourth struggle ko is making new friends. Kasi nga, cultural difference. Although marami na akong friends dito, yung mga dati kong estudyante, at saka yung mga dati kong katrabaho, syempre, dun sa paligid ko, iba pa rin yung malapit sa akin. So, medyo nag-struggle pa rin ako hanggang ngayon. Kasi parang over the years, kung dati, nung bata-bata pa ako, extrovert ako,
na-discover ko na introvert na ako ngayon. Nahihiya na ako, ewan ko ba. Parang mas gusto ko na magstay sa bahay na lang. Minsan naghahanap din ako ng human interaction. So, I contact my friends. Sabi ko, kita tayo, kain tayo sa labas, or punta ako sa bahay nila, ganyan. Yung fifth struggle ko is finding things to do. Okay, maraming pwedeng gawin dito sa Singapore. Unlike popular opinion na wala masyadong ginagawa dito. So, maraming pwedeng gawin kasi ang lapit mo lang sa mga bansang pwede mong i-travel, like Malaysia, yung pinakamalapit, pwede kang punta Indonesia, Bangkok, Thailand, Vietnam. Tapos, lahat yun may direct flight from here. So, kung mahilig ka mag-travel, or kung gusto mo naman, travel lang, punta kang Bintan, or gusto mong malapit na Malaysia, punta ka ng JB, or dito mismo sa Singapore, maraming pwedeng puntahan, hindi lang talaga shopping center. May mga nature reserve, museum, mga parks, pwede kang mag-theme park, pwede kang mag-bike, yun yung common na dito. Nagja-jogging sila, yung mga park connectors, malapit lang, safe. Kasi encourage na talaga ng Singapore government yung healthy living, yung being active. Yung mga, meron sila dito, sports hub, wherein yung bayad sa swimming pool parang $1 lang. Tapos may mga aerobics classes, may tennis court, soccer fields. Pwede kang mag-join sa mga clubs actually. Hindi mo kailangan yung mag-member sa mamahaling gym. So, naging struggle ko yung ano bang pwede kong gawin dito. Kasi yung bike, nagsubok ako mag-bike pero hinahirapan ako. Kasi yung wrist ko hindi kaya. Sinubukan ko rin walking kaya lang nakakatamad. Since yung trabaho ko pag weekends minsan meron, hindi rin ako makasama palagi. Na-discover ko ang golf. So, nag-aaral ako mag-golf for more than 1 year now. 1.5 year, almost 1.5 years na ako nag-aaral ng golf. Kung ikaw ay isang introverted person, mabilis naman ang internet. So, mga pag-Facebook ka, TikTok, Instagram, manood kang Disney, ng Netflix, ayan. So, yan yung mga mare-recommend ko sa'yo. Or, maghanap ka ng mga park connectors, maglakad-lakad ka dyan, ayan. Yan yung mga pwede mong gawin. Or, kung gusto mo, punta ka ng ng mga malls, magpalamig ka doon, lakad-lakad lang. So, yun yung ma-recommend ko. Yung mga activities para hindi ka masyadong mabagot. Finally, for my tips. Okay. Number 1, kung babalikan niyo yung kwento ko kanina, na kailangan buo ang loob mo. Magdesisyon ka na gusto mong magtrabaho sa ibang bansa. Na kakayanin mo lahat ng mga balakid, ganyan, para makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Maging matapang ka na gagawin mo lahat para ma-achieve yung goal mo. Yun. Number 2, saan ka pwedeng maghanap ng trabaho? Pwede kang mag-check ng LinkedIn, okay, or ng Indeed, or sa mga Facebook groups. Ang mas maganda, kung meron kang kaibigan na dito na nag-work, magpa-refer ka. Kahit anong posisyon pa yan, kahit gaano ka baba yung posisyon na yan, basta determinado ka, makakuha ka ng work dito. Okay? Ang struggle lang doon ay, mas prefer nila pag nandito ka na. So, yung third tip ko, pag apply ka na sa LinkedIn, ganyan, sabihin mo dun sa HR na kausap mo o dun sa job poster na kausap mo na you can go to Singapore, pumunta ka dito from this period to this period. Kung kailangan ng face-to-face interview, pwede mong gawin yung face-to-face interview. Sinusort ko pala yung aking mga labada ng mga paplansyahin at hindi kailangan plansyahin. Ayun, mag-schedule ka ng flight mo dito sa Singapore, you can stay up to 30 days naman para magpa-interview at maghanap ng trabaho. Ayun, pero ang suggestion ko nga, bago ka pumunta dito, mag-apply ka muna sa mga companies na based dito sa Singapore. Pag nandito ka na sa Singapore, pa-interview ka na. Okay? Sa interview mo, ang tip ko lang, tell the truth. Kasi malalaman nila kung binubola mo lang sila. Eventually, kunyari natanggap ko nga. Tapos hindi pala totoo yung mga pinaglalagay mo sa credentials mo or hindi pala totoo yung skill set mo. Malalaman nila. Masisiba ka lang. Ma-blacklist ka pa. You're willing to learn. Ready to explore opportunities for learning, ganyan. Mga tips ng mga HR people kapag nagpapa-interview ka. Kasi talagang malalaman nila na hindi ka pala ganun, hindi pala yun ang skill set mo. Malalaman nila. Kasi iba yung expectations dito sa expectations sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, sabihin mong alam mo, tapos i-google mo lang or same. Pero dito, malalaman talaga nila kagad na hindi mo alam yung pinagagawa mo.
kapag na-offeran ka na ng trabaho, try to negotiate kung pwedeng taasan yung sweldo mo or something. Computing mo rin yung cost of living dito sa Singapore, pati yung mga necessities mo sa Pilipinas in case na yun yung goal mo. So, i-weigh mo ng maigi yung papasweldo nila sa'yo. Kung yun na talaga yung final offer at talagang desidido ka na talaga na magtrabaho dito, accept the offer and then huwag ka umuwi ng Pilipinas. Kung nandito ka na sa Singapore, huwag ka na umuwi ng Pilipinas para mag-asikaso ng mga papeles mo. Magawin lahat ng mga OFW requirements. Pag uwi mo ng Pilipinas, meron ka nang asikasuhin doon, pero mas mabilis na kung natanggap ka na kaagad dito. Sa susunod na vlog, share ko sa inyo yung ginawa ko dati, di ba? Naalala nyo, may video ako, lagay ko dito. May video ako nung how much I spent in 1 week. Gagawin ko yun dito sa Singapore. How much I spent in a week para ma-approximate nyo yung gastos ng isang tita living alone in Singapore. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko for today. Sana may napulot kayong information sa video na to. Please consider liking this video and sharing this video to your friends kung interesado kayo sa pagtatrabaho dito sa Singapore. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. And I'll see you in my next video. Goodbye, lovies!